Sa gabi nito ay magkakaroon po tayo ng isang paksang tatalakayin na kung saan ang paksang ating tatalakayin ito po ay patungkol sa mga ikinabahala ng mga kaibayo nating mananampalataya na nasa ibang iglesia. Na kung saan ang kanilang napakinggan ang aming mga pangangaral patungkol sa mabuting balita sa kaharian ng Diyos, lalong-lalo na po patungkol po talaga sa Diyos anak na nagbalik na nitong huling mga araw at nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay, ang isa sa mga naging ikinabahala ng mga kapatid natin na nasa ibayong iglesia ay kung ano daw po ang kanyang layunin. Sa kanyang pagparito at pagkatawang tao na nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay, ang kanilang direktang tanong at ikinabahala ay kung ano ang kanyang layunin sa kanyang pagparito. Kaya naman po minarapat natin na sa oras na ito ay atin itong bigyang linaw at kasagutan at nang sa ganon, kung isa din kayo na nasa ibang iglesia na mayroong ganitong uri na mga tanong ay mabigyang linaw at kasagutan na po ang inyong nasa puso't isipan. Marami talaga ang mga butihin nating mga kapatid na nasa ibang iglesia ang nagtataka kung bakit daw na nagtatag pa ang Diyos anak na nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay, yamang nakatatag na pala siya noong unang siglo sa bayan ng Israel around 30 Anno Domini. Kaya nawa po sana sa usaping ito maging bukas ang pintuan ng inyong puso't isipan at pananahanin ang mga ebidensya na siyang magdadala sa atin patungo sa katotohanan. Patungkol naman po sa usaping ito, huwag po kayong mag-atubili. Pwede po kayong tumawag sa ating numero 0938-1400-669. Ulitin ko po, huwag po kayong mag-atubili ni mabahala. Pwede po kayong tumawag sa ating numero 0938-1400-669 o di naman kayo, pwede po kayong mag-request sa ating live stream at nang sa ganon ay makapasok kayo at madaling mapakinggan ang inyong mga tinig, mga katanungan o maging komento. At ito pa po ang maganda sa ating palatuntunan ito, pwede po kayong mamahayag. Pwede po kayong magpahayag ayon sa aral na inyong binabatayan sa loob ng inyong iglesia at pwede din kayong magtanong sa aming mga aral na ipinapangaral na inyo na pong napakinggan. Ano nga ba ang layunin ng Diyos anak nitong huling mga araw sa kanyang pagkatawang tao na nasa kanyang sariling bagong pangalan na Santo Papa Paulino Ungkoy Zamoragapay, dito pa po talaga sa bayang ating pinakamamahal, ang bayang Pilipinas. Atin pong basahin ang nakasulat sa Gawa 1:6. Kaya't nang sila'y magsama-sama, nagtanong sila sa kanya, Panginoon, muli mo bang itatayo ang kaharian sa Israel sa panahong ito? Isang pagtitipon. At ang pagtitipon na ito ay kinabibilangan, ang pangunahing tauhan po dito sa pagtitipon ay wala pong iba, kundi ang Diyos anak. Na ito ay nangyari nang siya ay muli na pong nabuhay. At ang kasama niya sa pagtitipong ito na nagtanong ay wala pong iba kundi ang kanyang 11 mga apostoles. Ang siyang mayroong direktang tanong sa Diyos anak. Naan nila, Panginoon, muli po bang itatayo ang kaharian sa panahong ito? Ang kaharian sa Israel sa panahong ito? At ang simulat po sa pahayag na ito ay wala din pong iba kundi
si Lucas. At ang kaganapang ito ay nangyari po sa lugar na tinatawag na Mount of Olives o bundok ng mga olibo. At ang pahayag na ito ay tinatayang nakasulat sa kaligitnaan po ng 60 hanggang 64 Anno Domini. Mateo 21:42-43 sa Gawa 1:6 hanggang 7 at 8. Patungkol po sa pagtatag muli sa kaharian ng Diyos na kanyang inalis mula sa bayan ng Israel, na kanyang itatag at ilipat sa isang bayang nagkakabunga sa mga bunga pa rin nito, maging ang mga 11 apostoles, kasama na rin po rito si Apostol Pedro, ay hindi po binigyang kaalaman batay sa Gawa 1:7. Sinabi niya sa kanila, hindi sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o ng mga sandali na itinakda ng Ama sa kanyang sariling otoridad. Sa 8, ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating ng banal na Espiritu sa inyo. At kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kabilang dulo ng lupa. Bagaman hindi binigyang kaalaman ng Diyos Anak ang mga apostoles patungkol sa mga plano ng Ama, kung kailan itatag muli ang kaharian ng Diyos na kanyang kinuha sa bayan ng Israel at kanyang ililipat sa isang bayan nagkakabunga, may pangako po siya. Ngunit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa banal na Espiritu sa inyo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kabilang dulo ng lupa.